Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan. Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan. Radyo Magazine, 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Makabata Teleradyo. Basta bata, kami yung bahala. Kayo ay sumusubaybay sa Makabata Teleradyo. Basta bata, tayo ang bahala. Ang programang ito ay tumatalakay sa mga karapatan at usapin ng mga bata. At narito ang ating host. Philippine Standard Time, it's 4:01 p.m. Kayo ay sumasabaybay sa Makabata Teleradyo. Ang episode po na ito ng Makabata Teleradyo ay mapapakinggan niyo sa Radyo Magazine 1278 kHz at mapapanood sa official Facebook page ng Council for the Welfare of Children. Ang atin pong official hashtag ay MTR116. Isang makabatang araw po sa inyong lahat, mga ka-MTR. Ako ang inyong Ate Jules. At ako naman, si Ate Ika. Mga ka-MTR, ang ating episode ngayon ay nakatutok sa isang napakahalagang paksa, ang child nutrition at healthy eating. At alam nyo ba, ngayong buwan ng Abril ay ipinagdiriwang natin ang Filipino Food Month. And napaka-timely nito, Ate Ika, Yes, as we Ate close Jules. the month. Yes po. Yan. Isang pagkakataon ito upang ipagmalaki ang mayaman na kultura ng pagkaing Pinoy. In fact, ang tema ng pagdiriwang na ito ngayong taon ay Connected by Taste, the Filipino Food in the Flavors of ASEAN. Yung theme natin na Connected by Taste, the Filipino Food and the Flavors of ASEAN, pinapakita na yung pagkain ng mga bata, hindi lang tungkol sa pagiging Pilipino. It's also about connecting them to a bigger shared culture across our Southeast Asia. At kaya nga mas lumalalim yung sense of identity natin talaga, no? Lalo na, at gusto din natin na ma-ingrain sa mga bata. Pero mga ka-MTR, syempre hindi lang ang importante sa pagkain ay yung masarap siya, kundi yung nutrisyon na naibibigay ng ating mga pagkain, lalo na syempre para sa ating mga bata. Tama ka dyan, Ate Kika. And at the same time, reminder din siya na habang pinapasa natin yung kultura through food, kailangan din siguraduhin na masustansya yung kinakain nila para sabay na lumaki silang healthy at grounded sa kanilang roots. Yes. Dahil ang tamang nutrisyon, Ate Ika, ay mahalaga para sa paglalaki, pag-unlad at pangkalahatang kalusugan ng mga bata. At higit sa lahat, ang malusog na kaining gawi ay nagsisimula sa loob ng tahanan. Yes, that's very true, ate. Pero balikan muna natin, syempre, yung mga nakaraang episode natin. Ano nakaraang episode po natin? Episode 115, tinalakay natin ang kaligtasan ng mga bata. Lalo na ngayong summer, tag-init talaga. At mula nga doon yung mga panganib na nararanasan nila sa labas. And at the same time, online. Kasi syempre, mas marami na silang time na makapag-online ngayong bakasyon. Ikaw ba, Ate Ika, nung bata ka pa nung summer, anong ginagawa mo? Uso na ba sa inyo mag-online or naglalaro As a probinsyana, nagbi-beach talaga kaming family pag summer. Ikaw ba, Ate Jules? Ako naman, Ate Ika, babad talaga ako sa kalsada. Naglalaro maghapon with mga playmates ko. Ayun, at dito nga sa episode na yon last week is binigyang diin natin yung kahalagahan ng kaalaman at gabay ng mga magulang upang mamanatiling ligtas ang mga bata. Kaya ngayon naman, mga ka-MTR, lilipat tayo sa isang usapin na direktang nakakaapekto sa kalusugan ng ating mga bata, ang kanilang pagkain. Alam naman natin na ang pagkain ay malaking bahagi ng ating kultura at pamilya bilang mga Pilipino. Pero aminin man natin o hindi, lahat ng ating mga pagpipiliang pagkain ay hindi masustansya. Yes po. Bukod pa doon, no, hindi lahat ng Filipino food na intake ng bata ay balanse. Tas hindi rin lahat ng ating mga pagpipiliang pagkain, as you mentioned, Ate Jules, ay masustansya. Meron lalo na ngayon na sobrang daling makahanap ng fast food. Yun din yung mga mabibilis na options natin. At para sa mga bata, mahalaga talaga na balanse yung pagkain nila at may mga masusustansyang pagkain sila para sure na malusog at masigla din sila. And Ate Ika, bakit nga ba mahalagang tamang nutrisyon para sa mga bata?
Nako, kasi 'di ba syempre meron tayong mga developmental milestones na kailangang sundin for children, and during this time na bata pa lang sila, doon din nila nabibuild yung mga habit nila ng pagkain. Kaya nga umaabot sa time na pag hindi natin din pinapasana yung mga kids na kumain ng gulay, pagdating nila sa adult, may mga chances na hindi na sila magkaroon ng interest na kumain ng gulay at mas maging aloof sila sa pag-try nun. Mag-focus sila sa mga meat, and gusto rin natin at the same time na syempre mag-grow sila as healthy individuals, not just yung eating patterns nila yung mabigyan natin ng focus. Ikaw ba, Ate Jules, ano ba yung masasabi mo na importante para sa mga bata pagdating sa nutrition nila? Ayan nga, pansin ko nga ngayon, Ate Ika, mas accessible naman kasi talaga yung mga unhealthy na food. Lalo na nga yung mention mo kanina, fast food, kung ano yung pinaka-convenient. And minsan siguro nahihirapan din yung mga ating mga nanay and family na mag-isip ng pagkain na magsusuwak sa budget nila na sana magkaroon ng mas accessible pa na healthy food. Yes, Kasi ikaw, pansin mo din ba, Ate Ika, na mas mahal bilhin ngayon yung mga healthy food? Tsaka, mabanggit mo na rin, maliban sa mahirap maghanap at mahirap din budgetan talaga yung pag-e-effort na kailangan may gulay, kailangan kompleto yung go, grow, and glow. Ang mapapansin din natin kasi, syempre pagod yung mga magulang after work. Tama. Tapos, madali yung prito, madali yung order sa labas. Andiyan na kasi accessible na sila. Yes. Tama, Ate Ika. And addition nga dun sa sinabi mo kanina na kailangan nahihit ng mga bata yung developmental milestones nila habang lumalaki sila. And base nga sa mga research ko dati na encounter ko lang na yung UNICEF may programa sila na tinatrack nila yung stunting ng mga bata. Kasi yung sa ibang provinces, mapapansin na maliliit yung mga bata. Tapos na-realize ko, alam, baka kaya ako maliit? Dahil ba wala akong nutrition, masyado na bata ako. Pero ang gandang point na na-raise mo yan, Ate Jules, kasi yun din nga po, may mga malalaking epekto rin talaga yung kawalan ng nutrisyon ng mga bata na mahirap na siyang i-reverse. Actually, hindi irreversible yung ganong mga situations. As far as I know na, yun nga, stunting, malnutrition, mahirap siya sa kondisyon ng mga bata kasi they grow weaker dahil hindi rin kaya ng katawan nila yung nawala silang nutrisyon. And bukod pa doon, Ate Ika, pag sinabi nating usapang pagkain, hindi lang yan sa physical health, pati yung sa mental health natin. Kasi may mga certain food na mas nakakapagpagana ng brain mo, and meron namang pag kinain mo, magiging drowsy ka, and maapektuhan yung overall mood mo. So, para sa overall functioning ng mga bata, mas okay na sa tamang nutrisyon yung mga kinakain nilang pagkain. Yes, Ate Jules. Tapos, ang napapansin nga natin, sa karaniwang mga pamilyang Pilipino, mas madali din kasing ihanda. At mas napipili na rin nating ihanda lately sa ating mga pagkainan, ang mga processed or fast food. So, napapansin natin na minsan mas madali na rin kasi talaga siyang i-prepare. Kaya mahalaga talaga yung tamang pagpaplano ng pagkain sa loob ng bahay. At dito nga papasok, Ate Ika, ang gabay ng mga magulang sa pagpili ng masustansya at balance na pagkain para sa kanilang mga anak. And of course, pagkain na hindi lang para mabusog ang lahat, kundi mahalaga rin para sa paglaki at kalusugan ng ating pong mga bata at kabataan. Sa aming pagbabalik, pag-uusapan natin ang mga karaniwang pagkain ng mga bata at kung paano natin ito mas mapapasustansya. Mga ka-MTR, manatiling manakatutok sa Makabata Teleradyo! Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya't siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Bata Teleradyo. Basta bata, kami yung bahala. Magandang araw, Kids-Clusives! Welcome sa panibagong episode ng Kids-Clusive! Ako si Ate Jules and we have special child participants today. Can you tell us how old are you guys? I'm 11 years old. And I'm also 11 years old. And what grade are you in? I'm in grade 6. And I'm in grade 5. And thank you so much for letting us interview you for today. So, based on our sessions today, today we have an advocacy week where we discuss the rights and responsibilities of children. So in that regard, what's the most important lesson have you learned today? Today, I learned that there are places you can go to if you are bullied or abused. Sa akin, ang pinaka-importanteng lesson na natuto ko ngayong araw na ito ay ang karapatan ng isang nilalang at ang pagrespeto sa isa't isa. And thank you so much. In that regard, where can we report if you witness someone being abused, ate? As you have said that you learned where to report when there's an abuse that you witness. You can tell others when you are bullied or abused. You can tell them to their parents, teachers, or people that you trust. You can tell parents, teachers, and there are also facilities in our school like Mismo, and there are also advocacy centers which we can report the abuse or the bullying to. And that includes CWC's Makabata Helpline 1383 where you can report all concerns related to children. So for our second question is, why is it important that a child know their rights? It's important for a child to know their rights so that they know what they can do and what they're supposed to receive. Ito ay mahalaga or importante sa isang nilalang sapagkat baka sila ay ma-abuse or they might be harmed. So, if they know their rights, they know what is wrong or right. Kaya dapat talaga importante na alam ng isang nilalang ang kanilang mga karapatan, lalo na isang bata. That is correct. So, we are entitled to our rights, of course, but we also have corresponding responsibilities. So, for our third question, how are you going to help your school keep this environment a safe place? I can help keep our school a safe place for others by respecting others and helping them when they're in need. Everyone counts in this school, so making it a safe place for everyone, it starts with ourselves. So I can start being kind to others and show respect to everyone, making it even a safe space, even just by little actions. That is correct. Thank you so much for your very insightful answer. For our last question, what advice can you give to your fellow children about being responsible? My advice about being responsible is that even though you have rights, you shouldn't use those rights to be mean to others.
habang bata pa tayo, dapat maging responsible na tayo. We should already learn how to be a responsible person para kapag paglaki na natin, tayo isang responsableng tao na may alam din sa ating mga dapat gawin at karapatan. Dapat lang na wala tayong madidisrespect na tao, especially when we are more mature. So I say, while we're still young, we should already learn how to be responsible and respectful. Ayan. Kaya kids, let's listen to our ates who gave us some insights today. And example na nga din dyan, di ba kanina, na sinabi natin ng example ng rights and responsibilities. Kunwari, you have a right to play, but it is also your responsibility to play safely and make sure you don't harm anyone, your playmates in the process. And another is karapatan natin na mag-aral. So, anong responsibility nyo dapat doon? If you have the right to education, what is your responsibility? Our responsibility is to listen to teachers and maximize our opportunity to study as we are still young, because education is very important in a growing child. I think it is important so that when we grow up, we can be smart and have ideas and know what to do, what is best. Ayan. Thank you so much once again for giving us the opportunity for this interview. And thank you so much for your parents for allowing this interview. And at dahil dyan nagtatapos ang Kids Exclusive! Exclusive! Nagbabalik po ang Makabata Teleradyo. Welcome back mga ka-MTR! Sana ay na-enjoy nyo ang ating episode ng Kids Exclusive ngayon. And we're looking forward pa sa ating mga magiging segment sa kasunod pang episode. Thank you so much for that, Ate Jules. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating usapan tungkol sa nutrisyon at healthy eating. Sige nga, Ate Ika, ikaw ba, sa tingin mo, ano yung paboritong pagkain ng mga bata ngayon? Napapansin ko kadalasan, at least sa mga batang nakakasama ko, mahilig talaga sila ngayon sa mga sugar, sa mga sweets, sa mga ice cream, mga soft drinks, ganun siguro yung napapansin ko. Ikaw ba, Ate Jules? Tanda mo ba nung bata tayo, di ba? Parang mahilig din tayo sa mga sugary foods. Yes, actually. Dini-discourage talaga. Gawa nung inipin natin. Baka masira. Pero ako ngayon, pansin ko nung nag-aalaga na ako ng pamangkin, lalo nung maliit pa yung pamangkin ko, ayaw niya kumain. Tapos, pag hinahabilin siya sa amin nung nanay niya, kami nung mother ko yung nag-aalaga, is para kumain lang siya dapat sa Jollibee. Ganon. Mahilig sila sa chicken and fried chicken. Pero thankfully naman, ngayon na 10 years old na siya, is naka-adjust na siya as slowly ini-introduce ng mother niya yung vegetables such as yung okra na mismong ayaw nung ate ko, pero nai-introduce niya sa anak niya. Pero ikaw naman, Ate Ika, sa tingin mo ba masustansya yung mga ganon? As we mentioned kanina sa una nating usapan, Ate Jules, siguro at some point, dapat din nating bigyan ng moderation. Especially, minsan kasi, admittedly, tayo mga adults, di ba? Pag nagkikrave din tayo, talagang pinagbibigyan din natin ng ating mga cravings. Pero at the same time, kailangan din ng moderation para ma-ensure na healthy. Sabi nga natin kanina ay, kailangan may balance pagdating sa pagkain. Tama. Ikaw ba, Ate Jules, anong thoughts mo sa ganong mga eating patterns ng ating kids ngayon? Tama naman yung sinabi mo, Ate Ika, na dapat balance. Tanda ko nga dating tinuturo sa school yung pyramid, yung mga healthy food, and siguro magandang reference din yun kapag kino-consider natin yung mga pagkain na gusto natin kainin. Kaya naman, pag-uusapan natin ngayon ang ating eating habits ng mga bata at ang pagkakaiba ng masustansya at hindi masustansyang pagkain. At syempre kasama rin dyan ang impluwensya ng kapaligiran natin, ng media, sa mga pinipili nilang kainin. Sa totoo lang mga ka-MTR, mas madali na ngayon nga na-mention natin kanina yung mga fast food at mga processed food. Tama na po, isang order lang, isang bili lang sa labas, ready na kasi siya agad. Kaya minsan, nagiging go-to talaga siya ng natin at ng mga pamilya. Yan, dagdag na nga dyan yung busy lifestyle ng mga magulang.
Yes po. At syempre, yung mga bata, syempre, ang gusto mo kasi sa pagkain, masarap, 'di ba? Minsan, nadi-disregard natin na kailangang masustansya din siya at the same time. Lalo na kung nakikita nila na, ayan, pinapalabas sa TV, may mga ads, nakikita nila sa social media. Syempre, ano talaga yun, Nakakainganyo. Tama, ate. Ako, pag may nakita akong reels ng mga food vlogger na madaling araw, di ba, magka-crave ka talaga. Yes. At malaki talaga ang papel ng mga magulang sa pagpapakilala or pag-introduce ng healthy choices sa mga bata. Kasi yung mga healthy eating habits na natutunan ngayon, dadalhin nila yan hanggang paglaki. Yes, kaya para naman po sa ating mga magulang, meron kaming mga simple tips para sa inyo, para sa mas healthy na hapagkainan. Una nga po dito ay balanced meals. Siguraduhin po nating may halong gulay, prutas, protein, tsaka kanin sa bawat pagkain. Yan, yung carbohydrates. Ano, ate Ika? Yes, And limitahan din natin, syempre, yung junk food at matamis na inumin, yung mga milk tea, di ba? Yes. Hindi namin sinasabing basta-bastang ipagbawal, pero wag din po natin masyadong sanayin. Yes po, at gawin din nating masaya yung pagkain mismo. Isali natin yung mga bata. Minsan kasi, mas na-excite silang kumain pag sinasama sila na, tara magluto tayo sa kusina or anong gusto nyong kainin. Pag na-involve sila sa planning at sa mismong paggawa ng pagkain, mas naengganyo silang kumain ng masustansya. Tama nga yan. Isang magandang quality time for them na makapag-decide sila. Kasi di ba ang hilig nila maglaro ng luto-lutuan? Yes. I'm sure mag-e-enjoy sila doon. And isa pa doon, ate Ika, magtakda din ng regular meal times upang makabuo ng magandang eating routine. Yes, at syempre nga po, nandun na rin tayo sa routine. Syempre maging role models din po tayo sa tayong mga parents. Ipakita natin sa mga bata na yung tamang pagkain sa pamamagitan mismo ng pagpapakita sa kanila. Dahil mas epektibo yung nakikita kaysa nga sinasabi. So sa ganitong way po, hindi lang tayo nagtuturo verbally. We're actually modeling the behavior we want them to follow. Kaya mas tumitibay yung kanilang food choices, tapos nagiging mindful pa sila sa kanilang nutrition habang lumalaki sila. Yun nga yung sinasabi nila, ate Ika, na lead by example. Yes. And sa susunod nating bahagi, mga ka-MTR, magbibigay tayo ng ilang simpleng tips kung paano makakapaghanda ng masustansyang pagkain sa abot kayang paraan para sa buong pamilya. Alamin natin yan pagkatapos ng isang maikling commercial. Tutok lang po, magbabalik pa ang Makabata Teleradyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Ma, tama na. Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Makabata Teleradyo. Basta bata, kami yung bahala. Nakatutok pa rin kayo sa Makabata Teleradyo. Ngayon naman po, mas magiging praktikal ang ating talakayan dahil pag-uusapan natin kung paano ba nakakapaghanda ng masustansyang pagkain para sa buong pamilya. Ayan nga, ate Ika, ang ating paksa ay
practical nutrition tips for families. Dahil mga ka-MTR, alam naman natin na grabe na rin ang taas ng presyo ng bilihin, pero hindi po kailangang maging mahal ang pagkain para mas maging masustansya ito. Simulan natin sa pinakasimple, ang pagpili ng tamang ingredients. Mga ka-MTR, subukan nating magdagdag ng gulay, prutas at protina sa bawat pagkain. Kahit yung mga tanim sa bakuran, malaking tulong na, katulad ng mga malunggay, di ba? At Yes madali po. lang siyang kunin. And kahit maliit na space lang, pwede ka nang magtanim ng kangkong, pechay o kamatis. Madali lang simulan, tapos tipid pa. At siguradong fresh ang pagkain ng pamilya. Kahit wala kang malaking bakuran, pwede rin ang urban gardening. Kahit paso, recycled container o maliit na sulok sa balcony. Sapat na para makapagtanim at makapag-ani ng sariling gulay sa bahay. Yes po, at para naman sa mga bata, mahalaga na ma-expose sila sa gulay at prutas kahit paunti-unti lang hanggang sa masanay sila sa lasa. Kasi we understand din naman talaga na may mga time talaga na medyo bitter kasi yung gulay, hindi masyadong gusto ng mga bata. Yung texture. But very healthy talaga ang gulay at hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala yun. So we try na paunti-unti po siyang isama sa meals ng mga bata para masanay din sila. At para mas madali nga po yung paghahanda natin ng pagkain, maganda rin na meron tayong meal prep. Lagi natin siyang naririnig lately na nagmi-meal prep yung mga tao, may gumagawa pa ng mga vlogs or reels tungkol sa pagmi-meal prep. Yung pagpaplano po yun ng pagkain para sa ilang araw or sa isang buong linggo nila sa bahay. Yun nga po, mas tipid po siya sa oras, mas tipid din sa gastos. Kasi sa meal prep po, napapaghandaan natin yung mga pagkain in advance para ready na yung mga baon ng bata sa school. Especially po pag sa susunod na pasukan, kasi nga bakasyon natin ngayon. Mas siguro, hindi pala natin, bakasyon ng mga bata ngayon. Ayun po, na especially nga po dahil malapit na rin ang pasukan nila, mas masisigurado natin na balance yung nutrition kasi nape-prepare natin siya ng maaga, tapos may iiwasan natin yung mga unhealthy snacks at mas convenient pa para sa mga parents, lalo na at hindi mo na rin kailangan mag-prepare early morning kasi na-prepare mo na siya beforehand, and masisigurado mo at mapaplano nyo pa ng family nyo kung ano yung mga gusto nyong kainin ngayong araw, sa susunod na araw, until probably a whole week para sa ganyang klase ng meal preparations. Tama, Ate Ika. At syempre, gawing masaya ang pagkain. Yes. And nakikita ko nga ngayon sa social media, Ate Ika, yung mga mother na mga competitive. Yung mga nakabaon. Yes. Kanya-kanya silang design para excited yung mga anak nilang kumain. Yes, ang pag creative. in-open nila. Nagugulat nga ako, may mga gunting pala na ganong shape pala yung may mga napo-form nila. shaper, merong toothpick na may nakatusok na design. Very ganon. creative. Gawing makulay yung plato, example na nga rin, para mas maengganyo silang kumain, and dapat nga may halong gulay, prutas at healthy proteins. Alam nyo ba na mas nagiging appealing sa kanila kapag iba-iba ang kulay at itsura ng pagkain? And example na nga dyan yung mga moms bento, natin yes. na very nag-e-effort talaga para sa pack lunch ng mga estudyante. And pwede rin natin gawing guide yung pinggang Pinoy para masiguradong tama ang portion at balanse ng pagkain. Ito yung sakto yung gulay, prutas at protina sa bawat meal para lumaking healthy at active ang mga bata. Kung gusto natin maging creative, pwede rin natin gawing game yung pagtikim ng bagong gulay para sa mga bata. Yes po, mga ka-MTR, wag din nating kalilimutan na pwede nating isali yung mga bata sa paghahanda as we mentioned earlier. Oo, kapag sila ay nakikilahok, tulad ng simpleng pagtulong sa paghiwa ng prutas, or syempre with supervision yan, Yes di ba? po. Meron namang mga knife na Safe for child-friendly. children. Pag-aayos din ang sarili nilang plato para na mas nararamdaman ng bata na parte sila ng proseso, kaya mas nagiging curious at excited sila sa pagkain. And ako nga, Ate Ika, tanda ko noon, ang itunuro ng aking lola sa aming mga magpipinsan pag summer is kami yung maghaha
paghahain, yung maglalagay ng mga plato, ng utensils, tsaka mga baso, para part kami dun sa mismong process ng food preparation. Ako naman, pag bago mag-grocery si Mami, lagi niya kaming tinatanong kung ano yung food na gusto namin. Tapos parang nililayout na namin na, okay, bukas parang gusto ko ng ganito. Tapos doon siya mag-a-add ng mga gulay na May tinatry approval namin. niya. Yes. At yun nga po, habang na-expose sa mga bata sa healthy food, mas nabubuo yung magagandang eating habits na dadalhin nila syempre hanggang sa kanilang paglaki. Kaya mga ka-MTR, simpleng paraan, may papakita natin na ang sustansyang pagkain ay abot kamay at kayang gawin sa araw-araw. Yan, simulan po natin sa munting mga hakbang at makakaubuo tayo ng mas malusog na pamilya at mas malakas na mga kabataan. Mamaya naman, pakabangan ninyo ang isang makabatang talakayan na hatid ni Kuya Pao. Pero bago yan, panoorin muna natin ang Rated C, mga balita para sa mga bata. Kaya tutok lang, magbabalik po ang Makabata Teleradyo. Sa kasalukuyang dry season ngayon sa Pilipinas, bakit nga ba mahalagang malaman at maintindihan ang season natin ngayon para sa kaalaman ng mga pamilya at mga bata, no? So welcome po sa Rated C, isang segment ng Makabata Teleradyo na nagbibigay ng real check sa mga bagay na humuhubog sa buhay ng mga bata. In short, dapat rated children. At ngayong episode na ito ay makakasama natin si Miss Ana Liza Solis. Hello po, ma'am. Yes. Chief siya ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Climatology and Agrometeorology Division ng DOST Pag-asa. Isang makabatang hapon po, ma'am. Isang makabatang hapon sa inyo at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa ating programa. Good afternoon po. Yes, so syempre ang mga main viewers natin ngayon ay yung mga magulang, mga bata na nakikinig ngayong hapon na ito, no? So para sa Rated C episode natin, bago tayo dumako, ma'am, para sa kaalaman ng lahat, ano nga ba ang ginagawa ng Pag-asa? Well, ang DOST Pag-asa or galing po yan sa Department of Science and Technology, Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration. So siya po ang national agency o ehensya ng pamahalaan na nagbibigay po ng mga babala, warnings, advisory when it comes to weather and climate and also yung mga tinatawag nating astronomical phenomena. So nagbibigay tayo ng mga babala ukol sa panahon or weather, sa mga bagyo, at dun po sa mga significant na climate events gaya ng mga El Nino, La Nina, and also yung mga astronomical event na yung kapag meron po tayong mga eclipse na tinatawag yung lunar and solar eclipse, and also kami din po yung official time bearer. Ibig sabihin po, yung official standard time ng Pilipinas ay galing din po sa DOST Pag-asa. Wow, napakagandang additional info yan para sa atin, no? Tapos ma'am, dadako na tayo sa main topic natin, which is yung dry season. So marami pong nalilito at pagpapalit, no, yung difference between summer, dry season, and El Nino. So maaari niyo po bang ipaliwanag ano yung difference ng tatlo? So, una-una yung summer kasi ay hindi siya applicable sa Pilipinas. Kasi when we think of summer, ito yung sinasabi nating merong distinct winter, spring, summer, and fall. So, sa Pilipinas, dahil ang Pilipinas ay nakalocate or naandun sa may tinatawag na tropiko, yung sa tinatawag na tropical area, ibig sabihin po, hindi masyadong mataas yung difference ng minimum at maximum temperature natin. So, yung mga may areas po na may summer, ibig sabihin po, talagang
very distinct na tag-init sa kanila, whereas dito sa atin sa Pilipinas, part of the tropics, hindi masyadong mataas ang difference ng ating mainit at temperature. Halimbawa, hindi tayo nagkakaroon ng negative temperature na masasabi natin winter or as high as more than 50 degrees na sobrang init, na ito ay applicable dun sa mga tinatawag ng mga mid-latitude countries. Yes. Ibig sabihin, wala tayong winter, spring, summer, and fall. So, sinasabi lang natin na tayo merong dry season kasi meron tayong lugar or meron tayong area na kung saan mas pinakakokonti ang ulan nating natatanggap at mainit ang temperature. Kaya tinatawag nating warm and dry season siya. Kasi ang ating klima ay nakabase sa dami ng ulan, hindi dun sa mainit o malamig na temperatura. And then yung sinasabi naman nating El Nino, ito naman yung natural atmospheric and climatic phenomena. Ibig sabihin po, kapag merong pag-init ng temperatura ng dagat, lalong-lalo sa dagat Pasipiko, nagkakaroon po ng reaction dun sa ating atmosphere o kaulapan. So, ibig sabihin po, kapag merong El Nino, isang part po yan ng phase na tinatawag na ENSO, yung El Nino Southern Oscillation. So, halimbawa, medyo mas mainit ang temperatura ng dagat Pasipiko, ibig sabihin po, meron siyang El Nino. Pero, kung mas lumalamig naman ang temperatura ng dagat Pasipiko, lalong-lalo na po dun sa tinatawag na Central at Eastern Equatorial Pacific, yan po ang nagsasabi na merong La Nina. Ngayon, kung halimbawa hindi po masyadong mainit at hindi man masyadong malamig, yung normal lang yung ating temperatura, ito yung yugto na ENSO neutral condition ng tinatawag na ENSO. So, ibig sabihin yung El Nino, ang usually po ay nangyayari sa dagat Pasipiko, ngunit yung impact or epekto nito ay posibleng maapektuhan ang ating bansa. Well, explain po, ma'am, no? Ang dami nating additional info simula pa lang ng ating episode. Pangalawa naman, ma'am, no? Dadako na tayo doon sa, dahil napag-usapan na natin yung El Nino, hindi pare-pareho ang tindi ng init sa iba't ibang bahagi ng bansa. I'm sure na i-encounter natin yung mga posts ng DOST Pag-asa, may heat index, di ba? So, ano po kaya yung factors na nakakaapekto dito at paano ito nakakatulong para mag-adjust yung mga pamilya kapag naglalabas kayo ng heat index? So, kapag sinasabi nating heat index, so ito yung tinatawag nating init factor or feels like yung apparent temperature na posibleng nararamdaman ng ating katawan, hindi lang dahil sa init ng temperatura, kundi kung gaano kahalumigmig or kung gaano kaalinsangan ang ating hangin. So, ibig sabihin, kapag maalinsangan, medyo mataas yung tinatawag nating relative humidity. Kapag mahalumigmig naman, ibig sabihin po, wet yung ating environment or maraming soil moisture, so ibig sabihin naman po nun ay hindi siya masyadong mataas ang alinsangan. So yun po yung nagbibigay sa atin kung mataas ang ating heat index or mababa. Usually po, iba-iba po ang naiitala or yung nakocompute nating alinsangan sa iba't ibang lugar, lalong-lalo na sa Pilipinas kasi tayo ay napapaligiran ng bahaging tubig. May mga karagatan, may mga beaches. So usually po kasi, mas matataas ang ating heat index or alinsangan yung mga malalapit sa coastal area, yung mga maraming tubig or karagatan. Kasi yung karagatan ay mas marami siyang nagbibigay ng moisture sa paligid, sa surrounding environment. So, ibig sabihin, marami ng water vapor sa kapaligiran. So, kapag marami ng water vapor sa kapaligiran at tuloy-tuloy yung init ng araw sa maghapon, so ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng madaming water vapor sa kapaligiran kaysa sa ating katawan. So, ang tendency nun, yung ating pawis or yung init na nararamdaman, hindi makapag-evaporate ang ating pawis. Bagkus, hindi tayo makapaglabas ng pawis, so ibig sabihin, mas tumataas ang ating alinsangan. That is why yung tinatawag nating apparent temperature or yung alinsangan ay mas matataas. Therefore, mataas yung heat index na nakocompute natin. Kasi hindi na makapag-evaporate yung ating pawis kasi marami ng water vapor available sa surrounding environment na galing sa mga karagatan, yung mga moisture na yun. Yes, at importanteng malaman ito, lalo na doon sa mga pamilyang magbabakasyon, no? At yung mga nasa bahay lang, kung paano nila tutulungan yung sarili nila ngayong dry season. So, ma'am, may mga nagsasabi din, I'm sure may mga myths and misconceptions tayong
naririnig simula pagkabata, no? May mas nagsasabi na mas okay ang El Nino kasi hindi binabaha. Ano po yung katotohanan sa likod nito? Actually, yung tinatawag nating El Nino ay malaki ang impact nito sa ating ekonomiya, sa ating paligid, at sa general public po, at sa iba't ibang sektor ng ating bansa. In fact, yung sinasabi nating El Nino ay hindi nangangahulugan na walang ulan. Ang ibig sabihin, kapag may El Nino, posibleng mas mainit yung temperatura nating mararanasan at posible rin na magkakaroon ng mataas na posibilidad na posible tayong mas mababa ang ulan nating natatanggap. Pero hindi natin ibig sabihin na kapag sinabing El Nino, drought na or walang ulan. In fact, base po dun sa datos na meron ng DOST Pag-asa sa buong Pilipinas, usually kapag may El Nino, naandyan yung medyo mas kokonti ang bilang ng ating bagyo, pero mas lubhang makapaminsala. Ibig sabihin po, pwede siya maging typhoon at super typhoon category, nagiging mapaminsala dulot ng malakas na hangin, or posible naman ding marami ang ulan ang dinudulot nito. In fact, kapag habagat season, yung tinatawag nating tag-ulan ng June, July, August, September, prior or habang nadidevelop ang El Nino, mas nakakaranas tayo ng maraming ulan, lalong-lalo na po na andito sa western section ng Luzon area at ng Visayas dito sa may Panay area, mas nakakaranas tayo ng mas maraming ulan dyan dahil posibleng ma-enhance yung ating tinatawag na southwest monsoon or habagat, and kasama pa dyan yung posibleng makontribute ng mga paparating nating bagyo. So, ibig sabihin, kapag El Nino, it doesn't always means drought or no rain at all. Pero ito naman, I'm sure very timely itong babanggitin ko. Kasi recently, meron tayong super typhoon na may international name na Sinlaku, na ibabalita ito, no? Gaano kadalas magkaroon ng super typhoon, lalo na kapag dry season, ngayong panahon na ito sa Pilipinas? Well, itong typhoon or super typhoon Sinlaku na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, unusual ang pagkakaroon ng typhoon at super typhoon category ng mga malalakas ang hangin na dulot nito at this time of the year. Pero usual naman po na posible tayong magkaroon ng bagyo at this time of the year. At least 0 or 1, may chance talaga. Pero yung pagkakaroon ng ganitong typhoon at super typhoon category ay lubhang napaka-unusual, hindi siya pangkaraniwan. So ito lang ay nangangahulugan na medyo mas mainit ang karagatan natin ngayon. Mainit ang temperatura ng dagat Pasipiko kasi ang isang bagyo para mabuo, kailangan yung temperatura ng dagat Pasipiko o ng karagatan ay around 27 degrees pataas. So, ibig sabihin, mas mataas kaysa 27 degrees kaysa karaniwan yung temperatura ng dagat ngayon, which is favorable para magkaroon ng formation ng bagyo. Okay po. Ngayon naman, ano naman po yung mga early warning signs na dapat bantayan ng mga magulang at komunidad bago pa lumala yung dry season o yung papunta na sa El Nino? So usually kasi nagpapalabas ang Pag-asa ng tinatawag na ENSO Alert and Warning System. So ito po yung iba't ibang level ng alert and warning kapag merong El Nino or La Nina. So ngayon po ay nakataas yung La Nina Watch. So ibig sabihin po is for us to be aware and be prepared dun sa potential na magiging impact or epekto ng El Nino within the next 6 months na posible itong ma-develop. So, ibig sabihin, kapag nagtaas ang watch, so actually, nagtaas na po ang ng El Nino watch ang Pag-asa as early as March 25. So, ibig sabihin, itong mga period na ito na yung awareness at early preparation natin para sa posibleng epekto ng El Nino. And then, kapag itinaas na po ng Pag-asa ang ENSO Alert and Warning System natin into an El Nino Alert, ibig sabihin, malapit-lapit na, mga around 2 to 3 months, posibleng naandyan na yung El Nino at posibleng maapektuhan na yung iba't ibang nating sektor. So, nandiyan na din yung posibleng mas kukunti ang bagyo or posibleng mas marami ang ulan pagdating ng habagat. And then, sa mga susunod na mga buwan, kapag tumagal itong El Nino at maging ganap na El Nino, na kung saan magpapalabas ang Pag-asa ng El Nino Advisory, dyan na natin makikita yung possible na impact ng dry spell or drought na posibleng maapektuhan na yung ating sektor, lalong-lalo na yung agrikultura, and as well as yung ating health natin dahil posibleng tumaas yung temperatura. Yan. Ayun yung mga ginagawa ng Pag-asa para matulungan yung ating mga nanonood at mga pamilya at komunidad para maging prepared sila, no? Idagdag ko pa, yes, ma'am. So, sabi natin sa agriculture, sa health, so
doon din po sa ating tinatawag na water resource management. Yung ibig sabihin, kapag meron tayong mga ulan na darating sa panahon ng habagat, so pwede nating i-harvest yung ating rainwater para marami tayong tubig, maipon, para pagdating ng panahon na posibleng maapektuhan tayo ng dry spell or drought, meron pa rin tayong sapat na tubig at kasalaman na din yung pagtitipid ng ating tubig pag dumating yung warm and dry season natin, lalong-lalo na po next year. Okay. Thank you sa mga tips na na-share mo, Ma'am Ana. Sa huli, ano naman yung pinakamahalagang mensahe ng Pag-asa para sa bawat pamilyang Pilipino upang masiguro ang kahandaan ng bawat isa? Well, unang-una ay kailangan mag-monitor po kayo at makinig sa update or abiso or babala na ibinibigay ng DOST Pag-asa, at kailangan po maging mapanuri tayo or maging vigilant tayo, lalong-lalo na po yung mga nababasa at nakikita natin sa mga social media. Kasi kailangan po i-confirm natin kung ito po bang source nito ay galing sa official na babala or information galing sa DOST Pag-asa. Kasi marami na pong mga false information or fake news, and then usually nangyari na noon, nagbabago lang yung mga date. So yung mga ganun, kailangan maging mapanuri, and with the guidance din po ng ating mga magulang sa ating mga bata dun sa paggamit ng social media. Kasi unang-una, yan ang nagiging source of information ng ating mga kids. So ibig sabihin po, kailangan yung tamang gabay ng ating mga magulang para malaman kung yung impormasyon na nating nababasa sa social media ay tama, accurate, at galing sa official na informasyon or update from DOST Pag-asa. So yun yung unang-unang dapat nating gawin ng ating mga magulang sa ating mga anak. And then ikalawa, so syempre meron na po tayong mga tinatawag na mga strategic plan or action, yung iba't ibang sektor ng lipunan, at yung ating pong mga LGUs, meron din po yung mga ibinibigay sa atin ng mga polisiya or mga gabay na dapat po nating sundin at kailangan po tayong sumunod, lalong-lalo na doon sa mga pinagagawa sa atin ng mga LGUs, lalong-lalo na kung sa panahon ng mga sakuna, bagyo, baha, tagtuyot. So meron na pong nakahatag ng mga ganyan na mga hakbang, ang LGUs, sundin lang po natin sila. Napaka-valuable ng mga tips na binigay mo, Ma'am Ana. Ako, makaka-relate ako doon sa mga nakikita kong misinformation. Lalo na yung mga nire-recycle madalas yung mga lumang post about sa bagyo. Tapos pinapalitan lang actually ng date. Pinapalala. Yes. Oo. Pinapalala actually nila minsan yung balita. Kaya nag-create ng panic. Yes. Hindi naman dapat. Kailangan lang maging prepared tayo at maging aware tayo. Yan. So, thank you sa first part ng ating interview, Ma'am Ana. Napaka informative ng ating first part. No? Ako, personally, madami akong natutunan. Ngayon naman po, ay dadako tayo sa second part ng ating segment, which is yung quick check, kung saan bibigyan namin kayo ng dalawang pares ng mga salita at pipiliin nyo lang po kung anong preference ninyo. Maaari nyo rin pong ipaliwanag bakit iyon ang napili nyo. So, para po sa unang pares, El Nino or La Nina? Pwede bang ENSO neutral na lang yung sunod? Kasi Yes, El ma'am. Nino La Nina, medyo nagiging busy ang DOST Pag-asa. Oh, Ang lahat okay. ng Siyempre. sector. So, merong positive and negative impact. Kaya lang yung effect kasi talagang medyo malaki ang epekto sa ating ekonomiya. Okay po. Next one, ang pares natin, aircon or electric fan? Aircon na lang kasi talagang necessity na siya. Hindi mo na siya masasabing luho sa ngayon. Tsaka minsan yung buga ng electric fan kapag mainit, ganun din. Opo. Magpalamig sa mall o mag-aircon sa bahay? Magpalamig sa mall, enjoy ka pa, pati yung mata mo ay may enjoy kasi makakapag-window shopping or sightseeing ka pa. Tama. Ako, minsan pag makatipid, mall na lang. Mall Kesa talaga. magbukas ng aircon sa bahay, ma'am. So next one, maligo ng isang beses o maligo ng twice a day or more? Maligo ng isang beses kasi lalong-lalo na kung kahit mainit, kailangan pa rin natin magtipid Tipid. ng tubig, lalong-lalo na kung meron tayong paparating na El Nino. Yes. So, wisik-wisik na Siguro lang. na lang. O magpalamig nga sa mall, kaya nga na nasabi natin kanina. Ito naman, payong or portable hand fan? Payong. Kasi kapag portable handpad, kung naka-expose ka rin naman sa araw, maiinitan ka pa rin. Ngayon, kung payong yan, ay panangga natin talaga sa ulan, sa init ng araw.
at yung binibigay natin na payong pag-asa. Yes. So, yun. Ay, Payong. perfect. Payong pag-asa. Ang ganda nun, Mama. Ito, lastly, indoor inflatable swimming pool o mag-swimming sa beach? Mag-swimming na lang sa beach kasi tataas yung pool natin Yung sa tubig. tubig. Ayun. So, hindi naman natin papalitan yun palagi. Ayun. So, sa beach na lang. Oo. Nakapag-sightseeing ka pa. Tama. Tama. Okay. Maraming salamat, Ma'am Ana, sa pagpapa-unlock niyo po ngayon sa Rated C segment. So, pero bago tayo magtapos, no, sa gitna ng El Nino at pabago-bagong panahon, ang kaalaman ay ating pinakamabisang handa, gaya nga ng mga naipayo at naibahagi kanina ni Ma'am Ana. Muli maraming salamat po, Miss Ana Liza Solis ng DOST Pag-asa at sa buong pamunuan ng DOST Pag-asa. So muli, ako po si Ate Sel. At ako naman po si Ana Solis. At ito po ang Rated C. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artist of the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Bata Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala. Nagbabalik po ang Makabata Teleradyo. Mga ka-MTR, ngayon naman ay makakasama natin ng isang eksperto na magbibigay linaw at kaalaman tungkol sa napakahalagang usapin ng nutrisyon at kalusugan. Kasama natin si Ate Lyra Lee Pulion or Ate Lyra, isang registered nutritionist dietitian at kasalukuyan nagsisilbi bilang isang nutrition officer 2 sa National Nutrition Council. Siya ay nakapagtapos ng bachelor's degree in nutrition and dietetics mula sa Polytechnic University of the Philippines at may malalim na karanasan sa clinical at community nutrition. Bilang isang dedikadong public servant, layunin niyang makapaghatid ng mga impormasyong nakabatay sa ebidensya at hikayatin ang mga pamilya at individual na bigyang halaga ang kanilang kalusugan at kapakanan. Kaya naman mga ka-MTR, sabay-sabay natin siyang salubungin. Welcome po sa Makabata Teleradyo, Ate Lyra. Hello po. Hello po. Yan. Good afternoon po. Magandang hapon po sa inyo po. Kumusta po kayo? Okay naman po, nag-lunch na po. Kayo po. Maraming salamat po. Mari po magpakilala po ikaw sa ating mga tagapakinig at nanonood. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Ate Lyra. Isa po akong registered nutritionist dietitian at dito po ako sa National Nutrition Council ngayon as a nutrition officer too.
Yan. Maraming salamat, Ate Lyra. Mukhang malaking trabaho na ginagawa mo po, lalo na po sa usapin ng kalusugan at kapakanan ng bawat individual. Pero bilang panimula, Ate, maaari mo po ba kaming ibigyan ng kaalaman o malalim na pagkilala sa mandato po at gawain ng National Nutrition Council or NNC? Po, ayan, hello po, bali, ang National Nutrition Council po, ito po siya, isa po siya sa highest policy making body sa nutrition. So, as our mandate po, isa po sa pinakamandato po namin ay gumawa ng mga policies na makakatulong sa mga Filipinos na mas na ma-reach po yung 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 goal po natin sa kanila, which is yung magkaroon po tayo ng nutritious na healthy na country. And at the same time, isa rin po sa pinaka ina-advocate namin is yung first 1,000 days po, na layunin po nito na mabawasan ang malnutrition rate sa Pilipinas, lalo na ang stunting. Ayan po. Yun, maraming salamat, Ate Lyra. Mukhang malaki nga ang trabaho ng NNC o National Nutrition Council, lalo na po sa pagbibigay ng impormasyon. Kung hindi ako nagkakamali, sa inyo nanggaling o sa inyo nagsisimula yung tinatawag nating pagkaing Pinoy o pinggang Pinoy. Tama po ba, no? Ang Pinggang Pinoy po is galing po siya sa DOST FNRI, pero we also recognize it po. So, isa din po yun sa mga ginagawa natin na batayan or na isang reference po para kapag nag-share tayo ng mga information about nutrition, isa po yun sa mga una-una natin na ini-introduce sa kanila. Wow! Karugtong nakatanungan kasi dyan sa usapin na yan. Ngayong buwan kasi na Abril, di po ba tinatawag nating Filipino Food Month? Pero paano po ninyo pinopromote yung Filipino Food Month po? Lalo na po sa usapin ng masustansyang pagkaing Pinoy para sa mga bata. Ayan, so, okay. First of all po, Happy Filipino Food Month po sa inyong lahat, sa ating lahat. Ayan, so, ayun. Alam naman po natin na malaking bagay po talaga yung food, no, sa atin. Hindi lang sa bata, maski sa matatanda. Actually, all ages po malaking bagay yung food because it gives us energy, and yung nutrients po na nanggagaling sa katawan natin is nanggagaling din doon primarily. And hindi lang po yun, no, kasi it also binds us together. Part po siya ng culture natin, sabi nga. And kaya po, sobrang importante din po na maski yung mga bata is ma-appreciate din po nila yung mga Filipino dishes po na meron tayo. So, ayan, para po ma-encourage po natin yung ating mga kabataan na kumain ng mga healthy Filipino dishes, syempre as part po ng sa loob pa lang po ng household natin, nagsisimula na po yun, no? So, we should expose them more sa mga pagkain po na yun. By setting an example po as magulang natin, as tayo po yung mga primary na nagsaset po or na nagluluto or nagpe-prepare ng mga dishes sa mga bahay natin. So, ayun, kabilang po dito yung pag-plan ng meals natin, yung pagpapaganda ng presentation para mas maengganyo po yung ating mga anak, kasi ang mga kids po sobrang picky eater po nila. So, syempre, nadadala sila ng nakikita nila, ganon. So, ayun. Totoo ka dyan, Ate Lyra. Kung tutusin niya, pag ang bata ay pinapakain ng gulay, madalas ayaw talaga nila, lalo na't yung lasa, di po ba? Kasi matabang nga. Pero depende siya kung paano siya ipiprepare at lulutuin, no? Nakakatuwa kasi kailangan, ako naniniwala na ang pagkaing Pilipino ay mas masustansya, lalo na kapag gulay. Kaya nga, di ba naniniwala nga tayo, mas makulay ang buhay kapag gulay ang kinakain. Pero ate, sa panahon ngayon, ano yung mga hamon na dinadanas o nakikita natin pagdating sa usapin ng nutrisyon na kinakaharap ng mga batang Pilipino? Meron bang mga hamon? Ayun, of course, meron po tayong mga hamon sa nutrisyon. Hindi siya nawawala. At isa nga po yun sa
sa mga priority po ng ating bansa. So ayan, syempre sa usapin po ng food security, madami pa rin po mga bata ang humaharap sa malnutrition. Hindi lamang po siya undernutrition or yung kakulangan sa timbang, ganon. Pero nakaka-experience din po tayo ng overnutrition sa mga bata, which is also alarming po. Kasi yung overnutrition po, isa po yun sa mga causes ng mga chronic diseases na kinakaharap natin. So, ayan, very well known din po na across all regions po, meron po tayong may mga bata po tayo nakaka-experience ng stunting, about 1 out of 4 children po. And it is irreversible po kaya lalo na kung hindi po siya natutukan sa first 1,000 days of life. So yung stunting po, syempre, hindi lang po siya physically nagba-manifest, kundi pati po sa cognitive development ng bata. Naapektuhan po siya. And with that po, naapektuhan din yung future niya kasi naapektuhan kung paano yung performance niya sa school, naapektuhan din yung pagkuha niya ng trabaho in the future and yung productivity niya. So, ayun, it's a cycle po na dapat nating ma-end. So, ayun. Maraming salamat, Ate Lyra. Sa mga pagkakataon, definitely ikaw ay isang nutrition officer, no? So maraming mga pagkakataon sa mga pamilya na nakakapaghanda sila ng masarap pero merong mga naihahanda sila na hindi naman masustansya. Meron ka bang rekomendasyon o ang NNC ay meron bang rekomendasyon na dapat ihanda pagdating sa pagkaing Pinoy, yung masasabi nating masustansya? Meron ba kayong mga halimbawa na dapat piniprepare para sa pamilya? Okay. Sa totoo lang po, no, ako po personally, isa po sa mga pinapractice ko is yung moderation, variety, and balance. Ano yun? So, MOVA. Yes. So, moderation is eat everything in moderation. Okay. Eat foods with variety. Hindi lang po, kasi hindi lang naman po isang pagkain is nandun na lahat ng nutrients, so we should eat in variety. And balance. Ayan. So, gaya nga po na sinabi ko, nabanggit rin po natin kanina, yung sa Pinggang Pinoy nga po, nandun po yung 3 basic food groups natin, which is yung go, glow, and grow. And every time po nakakain tayo, important po na nandun yung 3 food groups na yun, na hindi siya pwedeng mawala. At the same time, ayun nga po, pagdating naman po sa mga pagkain na, ayun, meron po kasi tayo sinasabi na, most people, ang sinasabi po nila is may healthy food, may unhealthy foods. Pero sa totoo lang po, pwede naman po natin siyang incorporate sa pagkain natin nang hindi siya na-villainize, gano'n. Or hindi siya nagiging masama. So, ayun nga po, if we eat in moderation, or halimbawa, yung, ano bang usually? Halimbawa, yung fried chicken po, haluan natin siya ng, Filipino na soup, ganon. Ano kaya ang dish? Na may gulay, sinigang. Ayan, yung may gulay na sinigang, ganyan. And then, lalagyan natin siya ng rice, tapos kakain tayo ng prutas. Halimbawa, ano bang prutas pwede? Sige, since in season siya ngayon, kakain tayo ng mangga, ganyan. Yung fried chicken na yon na, na usually is, dahil nga sa prito siya, ganon, sobrang mamantika. Minsan iniisip nila na ayun nga parang unhealthy siya, pero yun po kapag ini-incorporate natin siya sa iba pang mga pagkain na healthy is hindi siya ganun kasama, hindi siya masama in short. So ayun, it's all about balancing the meals together. Ayun po. Nakakatuwa, no? Kasi importante yung binanggit mo na parang moderation tapos balance yung pagkain. Kung ikaw ay kakain na may pinrito, dapat may kasamang gulay at may kasama pang iba pang mga pagkain na masustansya. Hindi lang puro prito, buong isang linggo puro prito. Lalo na ngayon ang mga kabataan, di po ba ang mga bata ang hilig pag sinabi mong prito, usually ang gusto nila nuggets. So, pwede pala yun, pero lalagyan ng mas masustansya pa, gulay at ng iba pa, no? Tama po, no?
Yes po, opo. And at the same time, ayun nga po, since syempre, ang mga bata gusto nuggets, hotdog, ganyan. Pero hindi siya pwedeng araw-arawin na lang na gano'n. Pwedeng halimbawa, sa araw na ito, nuggets, sige, sa susunod naman, fish, ganyan. Sa totoo nga lang po, yung fish po, pwede rin po natin siyang, paano ba, gawing mixture sa lumpia, gano'n. Yeah. So, di ba mahilig tayo sa lumpiang Shanghai? So, pwede rin natin siyang instead na pork giniling, yung i-mix sa lumpia, pwedeng gawing fish. Or kaya naman yung mga carrots, gano'n. Pwede natin siya ihalo sa burger patties, ganyan kapag tayo ay magpe-prepare. Para meron pa rin pong may nutritious, may gulay pa rin dun sa food na nakakain. Yeah, Ayun po. tamang-tama kasi kailangan natin ng variation doon sa mga pagkain. Hindi puro prito lang buong isang linggo, hindi puro sabaw lang ng isang linggo. Bagkus pwede mo siyang tignan sa iba't ibang pamamaraan. So dapat dito pumapasok yung creativity ng isang nanay o ng isang pamilya. Paano magagawa yung mga pagkain na lalabas na napaka-pleasing sa mata at the same time masustansya pa. So importante siya. Hindi lang ito kasi basta lang paghahanda, di po ba ate? Kasi ako naniniwala na ang pagluluto or pagpe-prepare ay bahagi din ng pag-advance ng isang buong pamilya. Parang pag naghahanda tayo ng pagkain, hindi lang siya basta lang pagkain lang. Bagkus lagyan natin siya ng iba't ibang variety, lagyan natin ng design para naman ma-encourage din lalo na yung mga batang maliliit na makakain ng iba't ibang pagkain. Tapos at the same time, pwede naman tong maging bonding ng buong pamilya ng paghahanda ng pagkain. Tama po. Meron din bang ganong tinuturo ang NNC? Okay. So, ayun po, as nutrition speakers po, ayan, of course, isa po yun sa mga tinuturo po natin na, of course, pwede po natin gawing bonding time nga po ang pagpe-prepare ng food. Kasi by that po, mas na-appreciate rin ng mga bata yung food. Kasi syempre kapag ikaw pinrepare mo yung food, makikurious ka ano kayang lasa nung niluto ko, ganyan. So, ayun, kapag nabibuild sa kanila yung curiosity na ganun, and kapag mas nabibuild sa kanila yung interest sa pagpa-prepare ng mga meals na healthy, ganun, nasasama sila sa practice natin. And I think magandang foundation po yun para maengganyo sila na kumain ng healthy foods. Yes, tamang-tama yan natin, no? Lalo na ako naniniwala din na hindi dapat sobrang tamis, hindi rin dapat sobrang alat, hindi rin sobrang tabang ng mga pagkain. Bagkus dapat moderation pa rin doon sa mga lasa, lalo na po sa mga bata. Ang bata pa naman napaka-taas ng sweet buds. Mahilig pa naman sila sa matatamis. Kaya naman dapat nasa bahagi siya ng pagpe-prepare. At definitely, ang nanay or yung buong pamilya, meron ng meal plan. Isa sa pinakamahirap na gawin ay yung paghahanda ng pagkain araw-araw. Umaga, tanghali at gabi. Pero mapunta tayo sa ibang gawain, Ate Lyra. Meron bang pinapatupad ngayon ng pamahalaan o ang NNC na mga ginagawang aktibidades para sa Filipino Food Month ngayong buwan na ito? Ayun po. For the Filipino Food Month po, currently, hindi pa po namin ma-announce, but we are actively advocating po palagi for nutrition. So, ayan, kapartner po ng by assisting po yung mga LGUs, we are closely being in contact po with the LGUs to provide technical assistance po kapag halimbawa kailangan nila ng mga trainings, ganun. Kasi isa din po sila sa pinaka main source ng nutrition information, lalo na sa communities, kasi sa kanila din po nanggagaling yun. And of course, we are closely being in contact with them po. And at the same time, meron din po kaming mga, syempre, programs, dietary supplementation programs, ganyan, for the pregnant, for the children, for the infants.
And ayan, we also promote nutrition po through ayun nga po yung agenda natin na Philippine Plan of Action for Nutrition. And ayun, isa po yun sa pinaka pillar po namin sa pagde-decide kung ano po mga programs or activities na maaari pong maipatupad. And also, ayun nga po, paparating na rin po yung nutrition month natin, and naglabas na rin po ng theme last week, if I'm not mistaken. So ayun po, isa sa mga pinaka major po na projects ng NNC pagdating sa nutrition and sa food. Ayan. Yan, maraming salamat Ate Lyra. Pero panghuling katanungan bago tayo magpaalam ay pinaka-importanting tanong to ha. Ang tanong ay, ano ang pinaka-paborito mong pagkain at bakit ito ang iyong paborito? Ay nako, ang dami po. Sige. Ayan. Ano ba? Gusto ko po ng kare-kare. Wow, masarap yun. Gusto ko rin ng nilagang baka. Ay, ang dalawa yung pinaka-favorite ko. Favorite ko yung kare-kare kasi basta ang sarap nung peanut butter po. Ay, oo, tama. Ang sarap nung nutty flavor. Tapos at the same time, kapag hinaluan mo siya ng bagoong. Yes. Tapos kapag nagugutom po tuloy ako. Tapos yung yung eggplant. Ang sarap ng eggplant. Paborito ko rin po kasi yung eggplant. Tsaka pechay. Ayan. Tapos sa nilagang baka naman po, favorite ko po kasi yung beef. Kaya gusto ko po yan. And ang sarap kasi ng sabaw niya. Tsaka lalo na yung kapag may corn. Ay naku, sarap. Maraming salamat. Nagutom din ako dun sa mga sinasabi mo. Pero baka meron kang gustong batiin? Opportunity, bumati ka muna para sa mga kasama nating nanonood. Go ahead po. Ayan, hello po sa inyong lahat. I hope po na nagkaroon po kayo ng happy lunch. Sana po may natutunan kayo sa akin. And sana rin po, kahit na sobrang mahal na po ng mga bilihin ngayon actually, pati po ako nahihirapan na rin. Lahat tayo apektado. Pero sana po maging priority po rin po natin yung pagkain ng masusustansya. Ayun lang po. Maraming salamat Ate Lyra. So, sa susunod ulit, magkikita ulit tayo. Again, mga ka-MTR, kasama po natin si Miss Lyra Lay Julion ng National Nutrition Council. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Yan, for sure mga kasama sa mga MTR natin ay marami kayong na-motivate o na-motivate kayo ngayon para makapag-prepare po ng masustansyang pagkain, lalo na po para sa inyong mga pamilya. Kaya naman tuloy-tuloy po ang ating kumustahan at usapan para sa bata. Sa aming pagbabalik, tunghayan naman po natin ang Makabata Files, ulat tungkol sa bata para sa bata. Ako po si Kuya Pao at magbabalik po ang Makabata Teleradyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Makabata Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala. Simulan natin ang kwento sa isang tanong. Alam mo bang mali ang ginawa niya? Simple pakinggan. Madaling sabihin.
Pero para sa isang bata, hindi ito simpleng tanong lang. 8 taong gulang, isang batang babae. Sa halip na masayang alaala ang paglalaro at pag-aaral, karahasang hindi dapat maranasan ng bata ang kanyang hinarap. At sa gitna ng lahat ng ito, isang sagot ang lumabas mula sa kanya, na wala siyang kaalam-alam na inaabuso siya ng taong dapat unang nagpoprotekta sa kanya. Isang sagot na hindi bunga ng pagkakaintindi, kundi bunga ng kalituhan. Isang masakit na katotohanan na hindi pa niya kayang unawain. Ito ang Makabata Files. Taong 2012, sa una, hindi pa napapansin ng marami. Hanggang sa ang mga kaibigan ng pamilya, sa loob ng simbahan ang unang nakapansin. Isang pagbabago sa batang babae na hindi na maaaring ipagsawalang bahala. Ipinatingin sa isang lokal na midwife. At dito na nga nakumpirma, nagdadalang tao ang bata. Sa edad na 8 taon, nagsimula ang malungkot niyang karanasan, ang mapagsamantalahan. Sa edad na 9, doon siya nagdalang tao. At sa edad na 10 taong gulang, iniluwal niya ang bata. Ang pinakabatang kaso ng pagdadalang tao sa kasaysayan ng Pilipinas. At sa likod ng trahedyang ito, isang katotohanang mas lalong mabigat tanggapin. Ang ama ng kanyang dinadala ay sarili niyang ama. Noong tanungin ng bata, alam mo bang mali ang ginawa niya? Ni hindi nito alam na mali ang ginawa ng kanyang ama. Sumuko ang lalaki sa otoridad at umamin sa mga ginawa nito. Sa oras na yun lamang naging malinaw ang lahat sa bata. Sa mga panahong lasing ang kanyang ama, ay doon nito ginagawa ang kanyang mga masasamang balak. Samantalang kakaiba naman ang reaksyon ng ina sa mga nangyari, na tinatanong ang kanyang anak kung may intensyon ba itong iurong ang sinampang kaso sa ama. Sa kwento ng ina, ang kanyang asawa ang naiiwan upang mag-alaga sa kanilang anak habang siya ay naghahanap buhay. Tuwing gabi, pag uwi nila mula sa trabaho, tahimik ang kanilang tahanan. Tulog ang mga bata, tulog ang kanyang asawa. Para sa kanya, iyon ay larawan ng isang normal na pamilya na patuloy na bumabangon sa gitna ng hirap. At ayon sa lumalabas na katotohanan, iginigiit ng asawa na hindi niya lubos na nauunawaan ang kanyang ginagawa. Anilay na lasing siya noong mga oras na yun. Sa kabila ng bigat ng pangyayari, pinili ng babae na magpatawad. Para sa kanya, ang lalaking iyon ay nananatiling isang ama at asawang minsang naging mabuti. Isang taong nabaling sa dilim ng matinding depresyon at kawalan ng trabaho. Ngunit sa likod ng pagpapatawad, nananatiling nakabitin ang isang tanong na walang madaling sagot. Paano mo haharapin ang katotohanang ang tahanang dapat ay kanlungan ng seguridad ay siya palang pagmumula ng sugat? Isang sugat na iniwan sa sarili mong anak. Sa gitna ng bigat ng katotohanan, hindi lahat ay malinaw para sa isang batang tulad niya. Ang sarili niyang tahanan ay naging lugar ng magkahalong emosyon. Pagmamahal, pagkalito, at sakit na mahirap unawain. Pero desidido at sigurado ang bata. Walang kasong iuurong. Ang desisyong ito na nagpapakita ng banggaan ng nalilitong damdamin sa pagitan ng isang anak na humihingi ng katarungan at sa isang inang nahahati sa pagitan ng pamilya at pananagutan. Sa kabila ng lahat, napunta siya sa pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development. Sumailalim sa counseling at rehabilitation programs na tumutulong sa kanyang paghilom. Malayo sa ingay ng nakaraan, unti-unti siyang bumabangon. Muling nakakapag-aral, dahan-dahan muling natututong mangarap. At sa pagitan ng mga aralin at araw-araw na gawain, muli niyang nabibigyan ng sarili ng pagkakataong maging bata. Ngunit sa kabila ng pagbangon, isang mabigat na desisyon ang kanyang hinaharap. Pinili niya na ipaampon ang kanyang anak. Isang desisyong hindi madali, ngunit para sa kanya,
ito ang paraan upang mabigyan ng panibagong simula ang buhay na hindi niya kayang buhatin ng mag-isa. Sa usapin ng pagpapaampon ng batang mula sa child o adolescent pregnancy, mahalagang kilalanin na ito ay hindi lamang personal na desisyon, kundi isang child protection concern. May mga epekto ito sa emosyon, ugnayan ng pamilya, at kinabukasan ng bata. Kaya dapat tiyakin na ang proseso ay maayos, may sapat na suporta, at higit sa lahat, nakatuon sa ikabubuti ng bata. Maraming kaso ng child at adolescent pregnancy sa Pilipinas ay nakaugat sa issue ng child protection. Bagamat may papel ang kahirapan at kakulangan sa edukasyon, may mas malalim na problema. Binibigyang diin ng Council for the Welfare of Children na marami sa mga pagbubuntis na ito ay hindi mula sa ugnayang kapwa-kabataan, kundi bunga ng pang-aabuso, pagsasamantala, o pamimilit ng mga nakatatandang lalaki. Kabilang sa mga batas na pumoprotekta sa mga bata laban sa pang-aabuso ay ang Republic Act No. 11648, Republic Act No. 11930, at Republic Act No. 11596. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 59.5% ng mga adolescent na may edad 15 to 19 years old ay nagkakaroon ng anak mula sa lalaki na may edad na 20 years old pataas. Sa edad na 10 to 14 years old, umaabot ito sa halos 99%. Ito ang malinaw. Ang child at adolescent pregnancy ay hindi lamang usaping pangkalusugan. Ito ay isang seryosong issue ng child protection. Para sa bata, ang muling pagbabalik tanaw sa kanyang kwento ay parang pagbubukas ng lumang sugat. Masakit, mabigat. Ngunit sa kabila nito, pinipili pa rin niyang magsalita. Hindi para sa sarili lamang, kundi para sa ibang batang maaaring dumaan sa kaparehong karanasan. Mula sa taong 2012 hanggang sa ngayon, nananatiling makahulugan ang kanyang kwento. Pero hindi ito isang kwento lamang. Ayon sa kasalukuyang datos, bumaba ang antas ng adolescent pregnancy sa bansa. Mula 150,138 noong 2022, naging 142,276 noong 2023. Pero sa mga batang babaeng 15 anyos pababa, tumaas ang kaso mula 3,135 at naging 3,343. Sa bawat numero, may isang batang tulad din niya na naagawan ng pagkakataong maging bata. Hindi lamang ito basta datos. Bawat bilang ay may mukha, may pangalan, may kwento, at may pangarap na naputol. Dahil sa usaping ito, kahit isang kaso ay isa ng labis. At ang ganitong mga kwento ay hindi na dapat maulit sa anumang yugto ng pagkabata sa kahit sinong bata. Sa mga bata at kabataan, lagi niyong tatandaan na mayroon kayong karapatan. Maraming kaso ng pagbubuntis sa murang edad, kabilang ang mga nabuntis ng mas bata sa edad ng pagdadalaga, ay may kaugnayan sa pang-aabusong sexual. Upang maiwasan ito, kinakailangan ng maagang pagtukoy sa panganib, matibay na child protection systems, at tamang impormasyon sa bata, magulang at komunidad. Ipinapahayag ng Council for the Welfare of Children na ang pagbubuntis ng mga batang wala pang 18 ay itinuturing bilang child at adolescent pregnancy. Mataas ang panganib sa kalusugan at maaaring maging balakid sa pagkamit ng edukasyon at pag-unlad ng bata. Kaya responsibilidad ng pamahalaan ang pagbibigay ng proteksyon, gabay at suporta. Karapatan niyong magsalita, magtanong. Kasabay nito, karapatan niyong magbigay ng tamang kaalaman at kasanayan. Kasabay nito, karapatan niyong mabigyan ng tamang kaalaman at kasanayan sa reproductive health, values formation, at responsableng relasyon. Kasama ang paglinang ng mga life skills tulad ng decision making, negotiation, at refusal, alinsunod sa lumalagong kakayahan o evolving capacity at maging ang etikal at makahulugang partisipasyon ng mga bata
upang makagawa ng mga pagpapasya na may sapat na kaalaman at maiwasan ang maagang pagbubuntis. Karapatan niyong humingi ng tulong. Huwag kayong matatakot na lumapit sa mga kinauukulan tulad ng mga barangay officials, guro, social workers, police at iba pang otoridad. Maaaring makipag-ugnayan kayo sa Makabata Helpline 1383 kung kayo ay may impormasyon ng mga bata na nasa panganib o di kaya ay nakararanas ng mga pang-aabuso. Ito ay bukas 24 oras upang tumanggap ng mga ulat at magbigay ng tulong sa mga batang biktima ng pang-aabuso at karahasan. Tumawag sa 1383, Smart 0919-354-1383, Globe 0915-802-2375. Maaari ring magpadala ng mensahe sa Makabata Helpline, Facebook at Instagram. Maaari ring i-click ang Makabata logo sa website ng Council for the Welfare of Children upang magsumite ng ulat online. Para sa mga nasa National Capital Region, maaari ring mag-report sa eGov Super App ng DICT at piliin ang child abuse. Kung may agarang panganib, maaari ring makipag-ugnayan sa PNP Hotline 911 o sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Ang bawat bata ay karapat-dapat na lumaki ng ligtas at may pangarap. Huwag tayong papayag na may susunod pang bata na manakawan ng pagkabata. No child should ever have their own child. Sa gitna ng kwento, may umuusbong na panawagan. Walang bata ang dapat dumanas ng pang-aabuso, sapagkat ang bawat bata ay may karapatang mabuhay ng ligtas at higit sa lahat, maging bata. Ako si Camille. Ito ang Makabata Files. Ulat tungkol sa bata para sa bata. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Have you ever had an online interaction that made you uncomfortable? Or have you received messages from an online friend that made you suddenly think, uh-oh, weird? In our digital world, where we have many apps and platforms we can use to connect with others, a danger might be lurking, and it could be targeting you. Online grooming happens when someone, usually older, pretends to be a friend online. Groomers could be male or female. They target minors and can pretend they are your age. Sometimes they don't hide that they are older, so you have a cool older friend. They can also pretend to be a completely different person to be able to gain your trust, only to put you in an uncomfortable or even dangerous situation later. How do we know if the person we met online is a red flag? 1. They are becoming too interested in you or your life too fast. They contact you all the time. They give you gifts. Be mindful if the attention feels like too much. 2. They encourage you to keep secrets. They do not want you to let other people know about your friendship. 3. They share intimate and personal topics with you. Groomers may initiate conversations about inappropriate topics like their romantic relationships and sexual acts and experiences. They might also seek excessive emotional support, such as asking you to comfort them. 4. They try to always be there for you. They get you to confide in them and rely on them for comfort. As you trust them more and more, it will be easier to make you do whatever they want. 5. They might want more alone time with you and try to isolate you from family, friends, and other hobbies, so you spend more and more time online. 6. They try to encourage unhealthy habits by giving you access to alcohol, drugs, or explicit content. By doing this, the groomer makes the victim feel special and grown up. They also know that these actions can lower a victim's guard. 7. When you already trust them a lot, when they have gained their victim's trust, they ask about your personal information. In time, personal questions may become darker statements. They can also ask for private photos and become threatening if you don't give in. There are people online that truly care for your well-being.
Good people will respect your boundaries, encourage positive habits, and don't force you to do anything you are uncomfortable with. If you experience more than one of the signs of online grooming mentioned above, tell your parents, a friend, or a long-trusted adult like relatives, teachers, or your guardian. Distinguishing friends from foes online is increasingly challenging. Groomers can look like a real friend, and their true nature might not be obvious for a long time. Because of this, everyone's help is needed to ensure children and youth have a safe digital environment. As you go online, remember, be mindful of your interactions. Seek help if you suspect signs of online grooming. This is Maya. She likes scrolling on Instagram and posting photos. One day, Maya received a message on Instagram from an unknown account. Someone put Maya's face on a naked picture of someone else. Now they're demanding money from Maya and threatening to share the fake picture if she doesn't pay. The messages continued on and on. This is Mike. Hello. He posts vlogs on TikTok to express himself. Mike is very happy that his videos have many views, comments, and likes. One girl in particular is always the first to like and comment. They start messaging each other. Mike became interested in his chatmate because they have the same likes and dislikes, problems, and worries. His TikTok friends started sending him explicit images of her, saying that she trusts him with the images, and he should send some of his own. After a time, things started going bad. Kisses started demanding money. Mike sent the money, but continued to receive demanding messages. What Maya and Mike experienced is called sextortion. Sextortion is a form of online blackmail using nude or sexual images. Sextortionists use sexual images sent over by their victims to pressure them for more photos, videos, or money. Sextortionists also use their victims' images to make them do things they do not want to do, like recruit others. Common sextortion tactics: the use of photo editing software or AI. Sextortionists can obtain a photo of their victims from social media and use editing software or AI to manipulate the images into inappropriate or compromising content for extortion purposes. Catfishing: they pretend to be someone else and create a fake personality to gain the victim's trust. Blackmail via sexual exploitation, or they can directly communicate with their target, appearing friendly, then slowly steering the interactions towards sexual topics and activity. Do you have a favorite mobile app or game? Sextortion can happen on any platform with messaging. Boys are also more targeted by online criminals. Sextortion is a serious crime that often leaves victims overwhelmed with shame. Sometimes, the victims harm themselves because of these feelings. If you have been targeted or know someone being targeted, do not be afraid to speak up. Call the attention of your parents, trusted adult, or other authorities. As you go online, remember, be mindful of your digital encounters. Seek help if you or someone you know is in a dangerous interaction. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Bata Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala. Nagbabalik po ang Makabata Teleradyo. Ate Ika, bago tayo magtapos, balikan muna natin syempre yung naging episode natin today. Yes, Ate Jules, napaka-fruitful
fruitful ng ating conversation ngayong araw tungkol sa health and nutrition ng mga bata. And one thing siguro na I can note from our whole discussion this afternoon ay proper nutrition is very essential talaga pagdating sa paglaki ng mga bata. Ikaw ba, Ate Ako Jules? naman, Ate Ika, ang pinaka-takeaway ko dyan is yung healthy eating habit starts at home talaga. Yes po. At ayun nga po, bago pa kami magtapos, nais din po naming batiin, of course, ang aming team sa Payo. Ayan, ang aming Makabata Teleradyo team. Si yes, Ate Dasi na nasa ating tech booth. Ayan po. And of course, I would also like to shout out din, give a shout out sa aking family sa province. I hope you guys are enjoying your day today. Ikaw ba, Ate Jules, may gusto ka pang batiin? Sige, dahil binati mo, Ate Ika. Papatiin ko na rin po ang aking family sa Quezon Province. Hello po. Nais din po naming pasalamatan ang lahat ng bumubuo sa Makabata Teleradyo. Si Ate Dasi na nasa tech booth, ang mga divisions na nag-contribute at syempre ating mga regional counterparts at aming mga partners at sa amin pong executive director na si Angelo M. Tapales. Thank you po sa inyong suporta. At panghuli po sa bawat bata at kabataang Pilipino, para po sa inyo ang aming patuloy na serbisyo. So magkita-kita po tayong muli sa susunod na episode ng Makabata Teleradyo dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz, kung saan hatid namin ay mga datos, talakayan at impormasyong makabata para sa bata. Muli po, ako po si Ate Ika. At ako naman po si Ate Jules. Basta bata, kami ang bahala. Magkita-kita po ulit tayo next week dito lang sa Makabata Teleradyo. Watch ED Jello on the go!
Hello, 1383 Makabata Helpline. How can I help you? 133, we're always online. 133 Makabata Helpline. 133, just call anytime. We're here to help, protect, and empower every Filipino child. Kung may pang-aabuso, may tutulong sa'yo. I-dial lang ang 1383. Kabataan delikado, sa'yo'y may sasaklolo. I-dial lang ang 1383. Makabata Helpline, maasahan mo. Tumawag ka lang. 133, we're always online. 133, Makabata Helpline. 133, just call anytime. We're here to help, protect, and empower. Let us uphold their rights together. We're here to help, protect, and empower every Filipino child. Thank you for calling.